sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fahutagana. Abay, alas 4:11 na. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Isang mainit na hapon Pilipinas. Kiinit naman ngayon. Nanonood. Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. Uy, simbang St. Jude. 26 ng buwan ng Setyembre. Batas sa mas mabigat na parusa sa agriculture economic sabotage. Aba, pinirmahan na ng Pangulong Bongbong Marcos. Sana may masampulan. Tuloy-tuloy na pag-release sa imported na bigas, tiniyak ng Bureau of Customs. Senatorial line-up ng administrasyon para sa 2025 midterm elections. Abay, binanggit na ng Pangulong Marcos sa PICC kaninang umaga. Police escorts ng mga kakandidato sa 2025 elections babawiin ng PNP. Hirit naman na manatili muna sa Pilipinas ang US Typhoon missile system. Sinuportahan ng mga senador. 2 LPA at isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, bantay sarado ng Pag-asa, ngunit wala pang epekto sa Pilipinas. Bantay sarado, pwede ba huwag papasukin? Ayan. Blackout. Samantala, ikatlong nationwide earthquake drill na sentro sa isang seremonya sa Pasig City. LTO nagkasa ng crackdown sa mga nagkalat na fixture sa loob at labas ng kanilang opisina. Mga bus nabibigyan naman sa araw ng mga patay, November 1. Aba, pwede na kayo mag-apply sa LTFRB ngayon pa lang. PBA player na si John Amores na namaril ng kapwa basketbolista, sumurrender. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Aba, dami, tatlong samado ng pananmahabigan ang binabantay ngayon ng Pag-asa. At ayon sa Weather Bureau, kabilang dito ang dalawang low pressure area at isa ng bagyo. Bagyo na isa. Ang sabi ng Pag-asa, isang LPA ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility at nasa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Ang isa namang LPA ay nasa labas ng PAR at ito ay nasa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Habang isang bagyo ay, bagyo na isa ay nasa layong 2,615 na kilometro sa silangan naman ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, kapag pumasok na sa bansa ang bagyo, ito ay kung sino man ang unang papasok sa kanilang tatlo, ang unang bagyong papasok ay papangalan ng Bagyong Julian. Nasa J na pala tayo Samantala, muling isinagawa ngayong araw ang nationwide earthquake drill. Alas 9 ng umaga kanina nang isagawa ang ceremonial pressing of the button sa Kapitolyo, Pasig City para sa sabayang duck, cover, and hold sa ikatlong nationwide earthquake drill. Pinangunahan ito ng Office of the Civil Defense at Metropolitan Manila Development Authority kanina. Ayon sa OCD, sentro ng drill ngayong ikatlong quarter ng 2024 ang pag-aaral sa harmonized na contingency plan sakaling tumama ang The
Big One. Oras kasing mangyari ang magnitude 7.2 na lindol sa West Valley Fault, planong gamitin ng pamahalaan ng disaster at LGU offices sa gitnang Luzon at Calabarzon para agarang umalalay sa Metro Manila. Sa pagtaya ni OCD Administrator Ariel Nepomuceno, nasa 30,000 individuals ang maaaring masawi sa pinangangambahang trahedya. Ganap ng batas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage sa AC matapos sa pirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12002 sa isinagawang seremonya sa Palasyo ng Malacanang. Layunin ng bagong batas na palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamagitan ng paglansag sa mga iligal na gawain na nakaapekto sa supply at presyo ng mga pagkain. Kabilang na rito ang smuggling, hoarding, profiteering at operasyon ng kartel. Sa naging talumpati ng Pangulong BBM, binigyan din ito na ang naturang mga krimen ay banta hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na sa national security. Sinabi ng Pangulo na inilalagay din umano na ito sa alanganin ang kabuhayan ng Pilipinong magsasaka at mangingisda, gayon din ay nagiging banta sa food sustainability. Narito ang Pangulong Marcos. Every sack of smuggled rice, every under-the-table onion deal, every substandard meat sneaking past our quarantine checks, these are not just numbers. They represent lives, families, and futures that are being compromised. Mag-sample kayo, Mr. President, ha? Pwede bang habulin dating secretary? Samantala, tiniyak naman ng Bureau of Customs na agarang mailalabas ang mga dumarating na imported na bigas para hindi na ito matengga sa mga pantalan. Ginawa ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang pahayag matapos bisitahin ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Manila International Container Port kung saan nakaimbak ang libo-libong sako ng bigas. Inamin ni Rubio na ang pagkaantala sa paglabas ng mga bigas ay dahil sa mga importers na sinusulit at 30 araw na pag-iimbak sa mga pantalan. Paliwanag nito, maaaring manatili sa pantalan ng mga produkto basta nabayaran na ang mga buwis nito. Kaugnay nito, unti-unti nang inilalabas ng Bureau of Customs ang mga produkto matapos silang abisuhan ang mga may-ari. Magandang hapon sa mga taga Manila Bulletin na nanonood sa atin ngayon. Mr. Rocky Nazareno. Inanunsyo na ni Pangulong Bongbong Marcos ang senatorial slate ng administrasyon para sa 2025 midterm elections. Kabilang dito ang mga inanunsyo ng Pangulong Marcos sa PICC kaninang umaga. Abay, nauna rito ang DILG Secretary Benhar Abalos. Pangalawa, Makati Mayor Abby Binay. Number 3, Senator Pia Cayetano. Number 4, Senator Lito Lapid Supremo. Number 6, Senator Francis Tolentino. Number 6, Senator Amy Marcos. Number 7, Senator Bong Aguimat Revilla. Number 8, dating Senator Pacman Manny Pacquiao. Kaya number 9 pala. Number 9, dating Senator Ping Lacson. Number 10, dating Senate President Vicente Tito Sen Soto III. Number 11, Deputy Speaker Camille Villar, ang anak ni Principal. At number 12, dating DSWD at ngayon Congressman Erwin Tulfo. Number 13, dating Governor Luis Chavit Singson. Ay, hindi kasama.
12 lang lakay. Ba't di kasi na makala ko kasama ka rito, Manong, ha? Ayan. Ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang anunsyo at pag-endorse sa alyansa para sa bagong Pilipinas sa convention sa PICC dito sa Pasay City kaninang umaga. Sa kaparang event, sinaksyan din ng Pangulong Marcos Jr. ang pirmahan ng manifesto ng nasabing alyansa. Sinabotas Congressman Toby Bianco naman ang magsisilbing campaign manager ng nasabing mga kandidato ng administrasyon. Good luck sa ating mga kandidato ng administrasyon. Lalabanan sila ng mga nasa oposisyon. Ayan. Senator Bongo. Ay, Senator Bongo, kumusta, ha? Senator Bato de la Rosa. Dating Senador Kiko Pangilinan. Dating Senador Bam Aquino. For Attorney Shell Jokno. Magsasanib pwersa rin ba sila lakay? Palagay ko hindi. Ayan. Hindi, separately. Hiwalay ang kulay niya, baka dilaw at saka berde, ha? Oo. Baka masira ang baka maghawaan. Bawal ang decolor sa Ayan, lakay. Vice President Sara Duterte, hindi pa pwede. kasama, ha? Pero pwede siyang tumakbo. Pati si Kong Pulong kung gusto nila. Samantala, pinaiimbentaryo na ng Philippine National Police sa mga tauhan itong may kaanak na tatakbo sa 2025 elections. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, standard operating procedure ang paglipat ng assignment ng mga naturang mga pulis para hindi makaapekto sa halalan. Bukod sa mismong pagtatala ng Directorate for Personnel and Records Management, ipinadedeklara na rin ng PNP sa mga pulis kung may kapamilya silang kakandidato. Ginawa ni Fajardo ang pahayag ilang araw bago ang filing ng Certificate of Candidacy sa October 1. Samantala, nais naman ng Armed Forces of the Philippines na manatili sa Pilipinas ang mga missile. Ang tinatawag na Typhoon Medium Range Capability Missile System ng United States Army. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., ito ay paglilinaw na rin sa kanyang sinabi na kung siya ay tatanungin, nais niya maging permanente na sa Pilipinas ang mga naturang armas o missile ng Amerika na dinala sa Luzon para sa joint military exercises kamakailan. Ayon kay Browner, informally na niyang nakausap ang kanyang US counterpart pero wala pa silang tugon. Nakadepende raw sa Mutual Defense Board Security Engagement Board kung alisin pa sa Pilipinas ang nasabing mga missiles na inirereklamo kinukwestiyon ng China at Russia. May kakayahan ang tinatawag na Typhoon Missile System na magpakawalan ng mga missiles na maaaring umabot sa Luzon Strait, West Philippine Sea at maging sa South China Sea. Hindi sinabi kung abot to ng Russia o kaya China. Kaugnay nga o kaya North Korea. Naku, layo-lakay yan. Kaugnay nga ng balitang yan, suportado ni Senator Juan Miguel Zubiri ang pananatili sa bansa ng mga Typhoon Medium Range Capability o MRC missile system ng Estados Unidos. Ito ay habang nagpapatuloy umano ang ginagawa ng China na pangaharas sa atin sa West Philippine Sea. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Zubiri na welcome sa kanya ang lahat ng tulong mula sa ating mga kaalyadong bansa dahil wala pa umano tayong sapat na kagamitan para maidepensa ang ating sarili. Kabilang dito ang mga Defensive Protective Dome type system gaya ng Iron Dome ng Israel na higit na kailangan umano ng Pilipinas. Hinimok din ni Zubiri ang pamahalaan na mag-invest sa mga ganitong uri ng mga defense equipment. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Ikatlong nationwide earthquake drill abay isinagawa kanina. At LTO nagkasa ng crackdown sa mga nagkalat na fixers sa loob at labas mismo ng kanilang tanggapan sa Quezon City at iba pang mga lugar.
Mga bus na bibiyan naman sa araw ng mga patay. Ayan mga kuya, ha, mga operators. Pwede na mag-apply sa LTFRB. PBA player John Amores ng Northport o Batang Pier na namaril ng isang basketball player sa Laguna, sumurrender. Ang detalye ng mga balita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Dr. Isa Suntay, Hermana Rosie Sarangaya, Mr. Cesar Lee, ha? Ayan, happy anniversary sa mga taga Toyota Alabang. Oras ganap ng alas 4:26. Sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. 90. Oh, 90 días. Días. Aha, bilis ng panahon. Samantala sa ating mga reports, una natin ang balita mula sa Malacanang. Aba, ang Pangulong Bongbong Marcos mangunguna daw sa pagpapatupad ng bagong batas kontra sa agricultural economic sabotage. Aba, mag-sample nga kayo, Mr. President, ha? Aba, yung mga involved sa rice cartel, sa smuggling ng bawang sibuyas. Ano pa ba, ha? Alamin natin ang nasaan yung mga inimbestigahan ng Senado. Asukal. Ayan, asukal. Oo. Asan ang mga inimbestigahan sa SBI? Ba't wala yatang nakasuhan na naparusahan? Alam mo lang nakulong, ha? Narito ang detalye mula kay Arrest number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lang magiging panibagong polisiya ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act sa kanyang talumpati sa ceremonial signing ng bagong batas. Sinabi ng Pangulo na magiging proactive ito sa pagpigil sa pagpasok ng smuggled na mga produktong agrikultural para matiyak na nababayaran ang tamang buwis at mapapatawan ng mabigat na parusa ang mga violator. Ayon kay Pangulong Marcos, itatatag nila ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na pamumunuan niya mismo kasama ang mga kalihim ng Department of Agriculture, Finance, Transportation, Trade and Industry, Interior and Local Government at Justice. Lilikha rin niya sila ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Group na tututok sa pagbuwag sa mga operasyon ng smuggling at aaresto sa mga sangkot dito. Binanggit rin ng Pangulo ang probisyon ng batas para sa pagbuo ng Special Team of Prosecutors sa buong bansa para sa mabilis na resolusyon ng mga kasong may kaugnayan sa agricultural sabotage. Babalakan ni PBBM, hindi lang punteriya dito ang kundi maging ang mga Ba't naputol? Hoy, party line, ba't mo pinutol Jackie O, ha? Babalikan natin si Let Narciso mula sa Malacanang. Samantala, budget ng Office of the Vice President madadagdagan pagdating sa Senado. Ayon yan kay Senator Mig Zubiri. Idetalye mo, RH28 Raymond Agpaas. Raymond. Ay, awampay. Awampay, Anyamutan. Ayan. Sino ang ready? Si Edniel Parosa? Ayan, o yung mga may mga police bodyguards, escorts, ha?
Paano yung mga naka-incumbent na may mga police escorts? Pati ba sila ay tatanggalan ng police escorts sa Edniel? Yung mga police escorts daw ng mga kakandidato sa 2025 elections, babawiin ng Philippine National Police. Pati ba escort ng mga senador, congressmen, gobernador at mga mayor? Aris number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, ang utos ng Philippine National Police, i-recall ang lahat ng mga tauhan nitong nagsisilbing escort sa mga VIP. Pero tatakbo naman sa 2025 elections. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, mariin ang babala ni PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil na hindi dapat magamit ang pulisya sa mga agendang pampolitika. Kabilang dito sa mga babawiing security detail ay ang mga mayroong banta sa buhay batay sa assessment pero magreklama ng kandidatura para sa halalan ng susunod na taon. Paliwanag ni Fajardo, ito'y para iwasan ang impresyong may pinapaborang politiko ang pambansang pulisya. Ginawa ng opisyal ang pahayag bago ang filing ng Certificate of Candidacy sa 1 ng Oktubre. Una nang nagsagawa ng command conference ang PNP sa Campo Crame para talakayin ang magiging latag ng security pagdating ng susunod na taon. Ito nag-utos ni General Marbil sa mga ground commander na maagang tukuyin ang lugar na may matinding rivalry sa politika, maging ang mga tauhan nito na may mga kamag-anak na tatakbo sa halalan para sila ay mailipat ng assignment bago ang eleksyon. Ito si Edniel. Nag-uulat para sa DZRH. So paano yan? Kung kukuha sila ng mga ng bodyguard sa private, yung mga security agencies, pwede ba 'yon? Correct, Lakay, pwede 'yon, yung mga privado, yung mga hindi sanction ng PNP, bagamat syempre yung mga ganyan namang security group kumukuha ng lisensya sa Camp Crame, pero at least yung mga police, Lakay, na direktang ibinibigay doon sa mga politiko, say may threat assessment sa kanila, ay kung sila ay magpa-file ng COC sa October 1. Ba, matuto ang mga taga-Tamaraw, Mustang Security Agency. Kikita kabuhayan, Lakay. Ayan, okay, so kailan i-implement ito, Edniel? Most likely, Lakay, ay magsisimula yung pinaka-inventory come October 1 kasi magpa-file ng COC at doon malalaman sino-sino yung mga tatakbo maging yung mga pulis na may mga kamag-anak na kandidato. O nga pala, sa Martes, simula na ng filing ng Certificate of Candidacy. Kasabay ba nito, Edniel, ano rin ba? Meron na bang gun ban? Oo. Babalikan kita dyan sa informasyon na yan na, Lakay, pero usually yung mga gun ban na ganyan, kapag kapag yung mas malapit na. Pagka nagsimula na yung campaign period. Oo, yung campaign. Okay. Kaya yung mga ganito, pag filing, kahit ngayong mismong kampanya, ay hindi pa ma-enforce na bawal talaga per se. Ang malinaw lang, Lakay, October 1 filing ng COC para sa makakandidato. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Mistea. Balikan naman natin, Lakay, ang report ni Ms. Leth ukol nga sa pangunguna ng Pangulong BBM sa pagpapatupad ng bagong batas kontra sa agricultural economic sabotage. Idetalye mo ulit, Ms. Leth Narciso. Lakay, banggitin ko na lang yung babala ni PBBM na hindi lang punteriya sa pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang mastermind, kundi ang lahat ng kasabwat, kabilang ang financiers, brokers, mga empleyado, at maging ang mga nagde-deliver ng illegal na mga produkto. Narito ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos. We will confront and dismantle the powerful forces that have long exploited our system for their own gain, ensuring that justice prevails and the dignity of our agricultural sector is upheld. No more backdoors, no more shortcuts, and certainly no more turning a blind eye in Bagong Pilipinas. Sa ilalim ng batas, ang smuggling, hoarding, profiteering at cartel operations ng agricultural at fishery products ay klasipikado na bilang economic sabotage na non-bailable offense at may parusang habang buhay na pagkakulong at multang katumbas ng hanggang 5 beses ng halaga ng sangkot na produkto.
Ito si Letner Let. para sa Diz. Yes, Sakay? Ayan, hindi lamang kamang ma-smuggler sa hoarders, pati ba driver ng truck na gagamitin, tagabantay ng bodega ng ng mga smuggled items, kakasuhan din. Oo, Lakay, yun yung sinabi ni Presidente, lahat ng sangkot doon. Wow. Kailan daw magsasampol? Di ba itutuloy yung investigasyon ng mga inimbestigahan sa Kongreso, sa Senado? Lakay, may mga nakasuhan na dyan. Ganun ba? Meron. Oo, ayan. Eh, anyari, ba't ang bagal? Ayan, dahil, dahil sabi ni Presidente, di ba, meron dito sa bagong batas na probisyon na bubuo ng special team of prosecutors para mabilis yung resolusyon ng mga kasong yan. So, yun yung hihintayin natin kung merong masasampulan kasi ito ay, Lakay, non-bailable at habang buhay na pagkakakulong yung parusa. Ayan. Ba't hindi nakasama si Manong Chavit Singson sa senatorial lineup ng administrasyon? Wala sa finish line. Oo, hindi siya kasama dun sa lineup, Lakay. Ganun ba? Ayan. Sabi, suporta naman ako kayo kampanya. Okay, sige. Antabayan na natin yan. Maraming salamat, Miss Lenta. Ito si Les Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa Malacanang dumakot sa Senado, budget ng Office of the Vice President abay madadagdagan daw. Ayon kay Senator San Miguel Mig Zubiri. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Mr. malaki ang posibilidad na madagdagan pa ang budget ng Office of the Vice President pagdating nito sa Senado. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, marami sa kanilang mga kasamang senador ang pabor na dagdagan ng kaunti ang budget ng ni VP Sara Duterte. Ito matapos tapisan ng malaki ng Kamara de Representantes ang 2.1 billion pesos budget ng OVP at ang natira na lang ay may 700 million pesos. Paliwanag ni Zubiri, ang appetite daw ng mga senador ay dagdagan ng budget ng pangalawang Pangulo. Dahil unang-una ay naging maganda naman ang pagsagot ni VP Sara sa mga tanong ng mga senador. Hihintayin nilang rekomendasyon ni Senator Grace Poe ng Senate Committee on Finance matapos nilang matanggap ang General Appropriations Bill mula sa Kamara de Representantes. Narito si Senador Juan Miguel Mig Zubiri. I think the appetite though amongst the senators is to increase our budget a bit. Yun yung sa usap-usapan sa lounge. The appetite is of the senators. I'm not saying me. I'm saying the discussions on the lounge is to increase ng konti yung budget ng OVP. So yung 2-point-something billion, dagdagan pa? Increase from net o yung ibabalik nila? Hindi. Yung 700 million na yung 700 million na in-approve ng House, darating sa amin yan 700 million eh. 700 million. So yung appetite ng ibang senador dito sa Senado is dagdagan pa ng konti. Sino ba malakas sa appetite? Senador Juan. Gusto ko yun. May appetite booster. May ano ba dyan? May PG. Ayan. PG. Magana lang lakay. Magana lang. So, magkano to? Paabutin ng isang billion man lang, Raymond? Walang binanggit, Mayor, pero tingin niya doon daw sa usap-usapan nila sa mga kasamahang senador, kahit siguro kung hindi man maibalik yung buo, kahit paano ay madadagdagan, pero hindi nagbanggit ng numero kung magkano ang maaring madadagdag doon sa 700 million na iniwan ng Kamara de Representantes. Pero gusto pa nilang makita yung final copy ng General Appropriations Bill na manggagaling sa Kamara na isusumite sa Senado, Mayor at Mustaya. Bakit hindi sinama sa senatorial line-up na administrasyon si Senator Bongo at Bato? Yun na nga, maraming nagulat doon. Pero sa bagay, yung iba, hindi naman na nagulat, Mayor, dahil kumbaga sa tingin nila ibang nasa kabilang kampo na sila. Nasa kabilang banger na. Lalo na silang malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailan naman daw ilalabas ng kampo ng PDP laban na Senator Bato at Bongo ang kanilang line-up? Di ba meron na sila, Mayor? Tatlo sila. Tatlo lang ba? Three Musketeers. Ayan,
Tris Mosquitero, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at si Ipe, Philip Salvador. Philip Salvador Aquino. Ayan. Paano itong tawag dyan, Lakay? Opposition to the opposition? Ano ba yon? Hindi. Wala. Walang label. Ang mga kaalyado ni Senator Riz Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Shiel Jokno. Oo. Ayun, hiwalay na grupo naman yun na Mayor at mukhang mukhang hindi rin malinaw kung meron ding gagawing alyansa doon sa ibang mga grupo din dahil mukhang meron din mga iba gaya ng grupo ng mga Makabayan Bloc o mga Progressive Bloc ay mukhang magtatayo din sila ng sariling slate, Mayor at Bisaya. Ganun ba? Ayan, anong balita kina Kong Pulong at Mayor Baste at Vice President Sara Duterte? Wala pang napapabalita, Mayor. Wala pa sa radar. Tinitignan pa yung petsa. May mga ibang nagbigay na ng schedule dito pero tingnan natin dahil mukhang yung iba gusto meron ng mga sariling schedule ng filing ng COC. Mukhang hindi rin sabay-sabay sila, Mayor. May mga grupo-grupong magpupuntahan dyan kay Chairman Garcia para mag-file ng COC next week. Okay, abangan natin yan. Okay, maraming salamat. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Siguro malaman natin kay Manang Milky Rigunan kasi nandun yung mga Makabayan Bloc Kung may pagsasanib puwersa ba. Budget ng Office of the Cassandra Leong dinala na nga sa Women's Correctional. Separate lives sila pala ni Lakay. Alin kayo mas maganda dun sa Pasig City Jail o sa Women's Correctional? Makisagot nga yan, RH12 Milky Rigunan, Manang Milky. Hindi ko masasagot ano maganda Wala. Para mas maganda sa naming mapunta doon ni Thea. Women's Correctional. Para mas maganda sa Women's Correctional. Para mas maganda sa Women's Correctional kasi mas maluwag doon kaysa doon sa City Jail. Mantakin mo, isang kama, 6 at ang pagtulog patagilid. Sideways. Nakalungkot naman, Lakay, at Thea. Samantala, ang ganda ng kanyang kwarto, detention facility sa Kamara. Anyway, nailipat na ng detention facility si Cassandra Leong, ang umunang incorporator ng Whirlwind Corporation at representative ng Lucky South 99 na pawang mga kumpanya ng Pogo. Ang kay House Secretary General Reginald Velasco, Miyerkules ng hapon nang ilipat si Ong sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Matatandaan nung nakaraang hearing ng Quad Committee, muling pinatawa ng contempt si Ong dahil sa hindi pagsasabi ng totoo kung saang paaralan siya nagtapos ng ALS o Alternative Learning System. Nalusyon din ng komite na sa halip na sa detention facility ng Kamara ay sa Women's Correctional Facility na siya nakukulong. Paliwanag ni Velasco, tinapos muna ni Ong ang una nitong contempt order, 3 araw na detention sa Kamara nagtapos kahapon bago na ilipat ng pasilidad. Bukas naman, Lakay at Thea, ipagpapatuloy ng Quad Committee ang ikapitong hearing na sa Sentro sa Illegal Drugs at Extrajudicial Killings. Muling iimbatahan ng komite si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog at Tony Yang, ang naarestong kapatid ni dating Duterte Presidential Advisor Michael Yang. Binigyan na rin ng abiso ang Quadcom na pupunta si Davao City Representative Paulo Duterte para magtanong sa mga resource person dahil dinadawit ang kanyang ama sa ilang issue ng EJK at illegal drugs. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa RH. Yes, ayan, ano nga balita sa Makabayan na Bloc dyan sa Kongreso? Sila ba'y maglalagay din ng kanilang kandidato sa pagka-senador? Meron sila, Lakay, di ba nag-announce na ng pagka-senador? Sino? Si Franz Castro ng ACT Teachers Party List, si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, at meron na rin silang mga kumbaga ay line up na mga senatorial candidates na karamihan, Lakay at Thea, yung mga nasa grupo na mamanggagawa at ilan pang mga sektor na karaniwan nilang nakakasama kapag meron mga kilos protesta. Ayun. Okay, meron pang kandidato sa pagka-presidente ng taga-KMU ba yan? Ano, si pangalan nito?
Nakalimutan ko na. Yung nakakami sa Chino Lakay. Yung parang si Andres Bonifacio. Oo. Kasama Lakay sa ACT Teachers Party List na magiging senatorial candidates yung laging kumakandidato rin. At sana mabigyan ng pagkakataon si Nery Colmenares. Ayan. Oo, kasama rin siya sa mga nasa listahan. Sa Toro Campo. National Convention. Sa Toro Campo. At saka malalaki yata sa listahan na. Tsaka sino isa? Yung taga-UP. Naging congressman din. Yung medyo bata-bata, mas bata kay Casator. Mas bata kay Nery Colmenares. Hindi na namin matandaan ito. Nakuha ko yung aking kodigo. First nominee, Antonio Tino. Antonio Tino. Antonio Tino, tapos ay si Harleen Di Maukom, David Michael Tanwan, at ilan pa na mga personalidad na sana mabigyan din ng pagkakataon dahil maganda naman yung showing nila dito sa Kamara, kaugnay naman kanilang mga performance nila kay at Thea, lalo na yung mga pag-question sa ilang mga panukalang batas, yung tatlo na mga miyembro ng Makabayan lang. Okay, abangan natin. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang hapon, Lakay at Thea. Balik sa inyong dalawa. Samantala, mahigit 1 milyong piso halaga ng marijuana kasama na ang mga vape products sa abandonadong parcel. Nasabat naman sa Bureau of Customs sa Pasay. Abay, sinong sino ang pinagpadalhan? Kanino naka-address yan? Aris number 27, Noche Cacas, please come in. Noche. Lakay at Ms. Thea, nasabat ang mahigit 1 milyong piso halaga ng umano'y marijuana na kasama sa vape products items ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang abandonadong parcel sa Central Mail Exchange sa lungsod ng Pasay. Nagugat ang pagkadiscover sa droga ng isinlalim sa Customs X-ray machine sa pakipagtulungan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Lumitaw kasi Lakay at Ms. Thea sa intelligence report na may kahinahinalang pakete sa loob ng parsela dahilan para gamitan ng K9 skipping dog. Aabot sa 1,468,600 pesos ang kabuang halaga ng high-grade marijuana na galing ibang bansa. Una nang sinabi ni PNP Aviation Security Group Director Brigadier General Christopher Abrahano ang pangako ng mga nagpapatupad ng batas na labanan ang drug trafficking at pagtitiyak sa kaligtasan ng publiko. Ang mga nasabat na kontrabando ay nasa pangangalaga na ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Noche. Yes, Lakay. Kanino nakapangalan? Yung yung marijuana, yung mga vapes. May follow-up operation na palakay at hindi pa nila dinidisclose yung pangalan at maging yung address itong parcel Lakay kasi para magkaroon ng follow-up operation na Lakay. Okay, maraming salamat, Noche. Muchas gracias. Ulit tayo na Lakay at Ms. Thea. Noche Cacas Tardes Diaz. Hoy, binabati natin si Kapitan Rex Kayanong. Ayan, nanonood sa atin. Nanonood sa iyo. Ayan, pinicturean ka pa sa TV. Pumunta na lang siya dito para meron tayong picture talaga together. Iba ang Rex Kayanong. Tinalo ang Atong Ang. Alam mo kung bakit? Bakit Lakay? Vlogger si Rex Kayanong. May interview sa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Talaga, ha? Totoo ba yun, Kapitan Rex? Hindi ba AI yun? Hindi ba ikaw yun, Lakay? Tapos inadjust ng konti? Diba ang Rex Kayanong, ha? Lakay, may nakatutok din sa atin. Sino? Si Principal Wilma Rosal ng Bagong Silangan Elementary School kasama ang kanyang apong si Alex. Educator, Lakay. Ba, talaga. Ito rin si Roel Castro, ha? Ng Iloilo, ha? Yan, magandang hapon to, ha? At ito rin si birthday girl, si Beverly Ann Masangkay Ferrer na binabati ni Papa Rolly. At ganoon din si Lola Socorro Villamayor. Aba, birthday pala ngayon. 87 years old mula sa Angono, Rizal. Bagets. At happy birthday din kay Kuyang Ben Alegre, Jose Balmores. At kay Kuyang Bong Lerong.
Renato de la Peña at Rhea Piñera. Happy birthday! At belated happy birthday kay Senator Bong Agimat Revilla kahapon. Lakay, may nagtatanong. Si Teddy Casino daw ba yung tinutukoy mo? Ayun, Teddy Casino. Sabi ko na nga ba ayan. Nasa pool. Ayan. Kung Teddy, kumusta ka na ha? Hindi ka ba tatakbong senador? Babalikan natin lang pang detalye natin mga balita. Naku, yung mga kasama niya sa PBA, ha? Nalulungkot ang mga PBA players sa nangyari dito kay John Amores. Ayan, babalikan natin sa ating sa report ni Kristan Carag. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 3 minuto bago mag-alas 5. Mo naman ako ha? Ayan tuloy, nawala na. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung napapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Balikan natin ang detalye ng mga balita. Sinimulan na ng LTFRB ang pagtanggap na application para sa special permit ng mga bus na bibiyay sa labas ng kanilang ruta sa araw ng mga patay. Simula pa noong September 23 ay tumatanggap na sila ng application para dito at tatagal hanggang October 7. Ang pagbibigyan ng special permit ay bahagi ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasang pagdagsa naman ng paserong uuwi sa iba't ibang mga probinsya para sa araw ng Undas. Samantala, isinumite ni retired DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado sa House Committee on Good Governance and Public Accountability ang siyam na sobre na pinaglagyan ng perang ipinadala di umano sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Ipinakita ni Mercado sa mga miyembro ng komite ang bawat isang sobre na may nakasulat na HOPE o Head of Procurement na dati niyang pwesto na pinaglagyan anya ng tig 50,000 o kabuuang 450,000 pesos. Ayon kay Mercado, nakatanggap siya ng sobre buwan-buwan mula ng maging opisyal ng HOPE at tumagal sa pwesto ng 9 na buwan bago sinabihan na mag-resign. Pinabulaan na naman ito ni Vice President Sara kung saan sinabi nito na siya ay isang disgruntled former employee na sinibak umano dahil sa paghingi ng 16 million pesos na donasyon mula sa pribadong sektor. Sinabi naman ni Mercado na hindi pera kundi kagamitan na nagkakahalaga ng 16 million pesos ang inihinging donasyon ng isa sa mga ahensya ng DepEd para sa isang proyekto. Samantala, sumuko na ang basketball player na si John Amores sa mga otoridad sa kanina madaling araw matapos mamaril ng isa ring ayan, kita pala sa CCTV, ayan o galing sasakay sa motorsiklo, asan na? Ayun, may hinabol. Ayan, may hinabol, pinutukan. tumatakbo ayan asan yung binaril niya? Naku, malayo, hindi nakita. Anyway, sa report, nagkainitan si Amores at ang biktimang si Lee Cacalda. Matapos silang maglaro ng basketball, siguro may siniko-sinahod dyan. Ayon kay Lumban Police Chief Major Bob Luis Ordiz, gumamit si Amores na isang .357 Magnum revolver. Bagay na inalam din nila kung paano ito nakuha ni Amores na sinasabing itinapon daw kaya hindi makita ang baril. Sabi ni Ordiz, noong binil ni Amores ang biktima, isang bala lamang ang pumutok. At nung kinakakalabit pa sa mga susunod na pangyayari ay pumalya na, nagjam na ang kanyang .357. Narito si Major Bob Louis Ordiz. Isa lang ang pumutok, then yung ibang bala po ay pumalya na. CCTV footage, yung unang putok lang po ang talagang pumutok, tapos yung iba sir ay pinipilit na lang kalabitin pero hindi na po pumuputok. Siya pala yan, no? Narap ngayon si Amores sa kasong frustrated murder at nakulong ngayon sa Lumban Police Station. At dahil sa pangyayari, nalungkot naman ang mga taga-PBA.
sa shooting incident na kinasasangkutan ng kanilang kasamang si Jan Amores. Ang detalye mula naman kay Kristan Carag. Kristan. Itinalulungkot ng Philippine Basketball Association o PBA ang pagkasangkot ni Northport Batang Pier guard Jan Amores sa isang insidente ang pamamaril sa Lumban. Sa isang maikling payag, tinawag ni PBA Commissioner Willie Marshall na unfortunate incident ang nangyari. Sinabi rin ni Marshall na no comment muna ang PBA dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulis. Kanyang madaling araw, sumuko na nga si Amores at ang kanyang kapatid sa mga pulis. Sa isang CCTV footage, nakita si Amores na bumaba sa isang motorsiklo at binaril ang biktima na kinilala na si Lee Halda. At sa interview kaniyang maga kay Police Major Bob Luis Ortiz, sinabi niya nagkaroon ng away sa pagitan ni Amores at Kakalda sa isang basketball game bago nangyari ang pamamaril. Dagdag pa ni Ortiz, nagkaumunan ng suntukan ang dalawa. Ligtas naman si Kakalda habang naharap sa kasong frustrated murder si Amores. Mahal na hindi ito ang unang beses na nilagay sa kontrobersiya si Amores. Noong 2022, pinatawan ng indefinite suspension si Amores ng Jose Rizal University Heavy Bombers at National Collegiate Athletic Association para siyang suntukin ng ilang manlalaro ng College of St. Peter's Blazers sa isang laro. Nabuhay lang ang basketball career ni Amores nung isama siya ng Zamboanga Valientes sa kanilang lineup sa 2022 ASEAN Basketball League. Naglaro rin si Amores para sa Muntinlupa Cagers sa Maharlika Pilipinas Basketball League. At noong 2023 PBA Rookie Draft, kinuha siya ang Batang Pier at kasalukuyang meron siyang 1-year contract kasama ang koponan. Ito si RH53 Kristan Carag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kristan. At sabi ni Dr. Aguila, ayan, pakisabi naman sa Makabayan Black, yung mga kilala naman ang ilagay ng kandidato. Unpopular diba? Ba yung nilista? Diba? O nga, di masyadong kilala yung iba, no? Ha? Oy, maraming salamat, Mr. Michael Ismaygay. Ang sabi niya, ang palitan ng dolyar. Magkano, Lakay? Naku, lo, teka muna. Stronger than yesterday? Oo nga, ang palitan ngayon, nagsara sa 55 pesos and 96 centavos. Samantalang kahapon ay 55.88. Aba? Ano ba to? Hihina ang piso. Ayan, malapit na maging 56. Hiningal. At yan ang kabuhan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Ang tabayanan, susunod na mga balansyadong balita mula kay Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong, Filipino citizen. The road is long. Bye-bye.